Okay, pag-usapan natin to. Isang pangalan lang pero sanga-sanga ang koneksyon. May network ng mga kontratista, bilyon-binyong pondo ng bayan, at lahat yan titingnan natin ngayon kung paano nag-uugnay-ugnay mula Davao hanggang sa Senado. Simulan natin sa isang numero na grabe nakakalula, 100 bilyong piso. Para lang mag-idea tayo kung gaano kalaki yan, sa bawat 5 piso na budget ng buong Pilipinas para sa flood control, piso doon kasama sa 100 bilyong piso na yan. Ganon kalaki. So, ang malaking tanong, di ba? Paano napunta sa iilang kumpanya lang? 15 lang ang ganyang kalaking pera. Ito yung mismong isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naging dahilan kung bakit may investigasyon ngayon sa Senado. At ang hinahanap nila, sino ba talaga ang nakinabang? Ang lumalabas, isang pamilya at ang kanilang network ng mga kumpanya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Okay, so himayin natin to. Sa sentro mismo ng investigasyon na to, may isang napakalakas na construction network. At sino ang nasa pinakagitna niyan? Ang pamilyang Diskaya. Dahil dyan, ipinatawagan na ng Senado ang mga miyembro ng pamilyang Diskaya. Siyempre, ang kailangan nilang ipaliwanag, paano ba nangyari na yung mga kumpanya nila parang sila at sila na lang lagi ang nakakakuha ng ganito kalalaking mga proyekto ng gobyerno? Pero dito nagiging mas interesante ang lahat. Kasi itong pambansang issue, may direktang koneksyon pala sa isang siyudad sa Mindanao at sa isang napakakilalang politiko. Walang iba kundi si Senator Christopher Lawrence Tesoro Go. Kilalanin natin ang CLTG Builders, isa itong construction firm na nagsimula sa Davao City. At alam nyo, malakas ang pagpakaugnay sa pamilya ni Senator Bongo. At yung pangalan pa lang, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Sakto sa initials niya. Ang kumpanyang to, doon talaga unang umusbong noong si Rodrigo Duterte pa ang mayor ng Davao at si Bongo naman, syempre, ang kanyang laging kasama, ang kanyang aide. At dito na talaga nagtatagpo yung mga linya, parang puzzle. Kasi kung titingnan natin yung mga public records noong 2017 pa lang pala, yung CLTG Builders ng pamilya Go at yung St. Gerard Construction ng pamilyang Diskaya magka-partner na. Sila'y magka-joint venture sa mga malalaking proyekto. At hindi to basta-basta lang na partnership ha. Sa pagsasama nilang yan, nanalo yung joint venture nila ng hindi lang isa, kundi 5 road projects sa Davao. At ang total value, halos 817 milyong piso. Sobrang laking halaga niyan. So kung titingnan natin itong timeline, makikita natin yung pattern. Nagsimula sa Davao, naging prominenteng kontratista doon ang CLTG noong si Duterte pa ang mayor. Pagdating ng 2016, naging presidente si Duterte, kasama pa rin si Go. By 2017, ayan na, nagpartner na yung CLTG at yung kumpanya ng mga Diskaya para sa mga proyektong daan-daang milyon ang halaga. Tapos 2019, naging senador si Bongo at ngayon yung network ng Diskaya iniimbestigahan na para sa bilyon-bilyong pambansang proyekto. Malinaw yung pag-akyat, di ba, mula lokal, naging pambansa. At habang lumalaki yung network, parang may umuulit na istorya. Kasi itong mga tanong tungkol sa mga kontrata, sa impluensya, hindi na to bago para kay Senator Go. Sa tuwing lumalabas ang isyong to, laging ito ang sinasabi ng senador. Wala akong kinalaman sa CLTG, pamilya ko ang nagpapatakbo niyan. Paulit-ulit yan ang kanyang linya. So, dito na pumapasok yung pinakatensyon ng buong kwento. Sa isang banda, may mga dokumento, may mga koneksyon na nakikita natin. Sa kabilang banda naman, may mga mariing pagtanggi sa publiko. Alin ang mananaig? Sabi ng mga kritiko at mga nagbabantay, parang may 3 hakbang na laging nangyayari. Una, yung pagiging malapit sa kapangyarihan. Nagsimula bilang aide ng Pangulo, ngayon senador na. Pangalawa, yung mga kontrata at impluensya. Yung mga kumpanya ng pamilya at mga kasosyo nakakakuha ng malalaking proyekto sa gobyerno. At pangatlo, yung pagtanggi sa publiko. Yung pagsasabing walang personal na kinalaman o pagkakamali. At ang mahalaga dito, itong issue sa flood control, hindi ito nangyayari sa isang vacuum. Hindi ito nag-iisa. Naalala niyo ba yung issue sa Malasakit Centers? Kung paano ginamit yung imahe niya para sa political branding? O yung family hearings noong pandemya kung saan natanong din yung connection niya sa mga taong involved? At syempre, yung pinakahuli, yung plunder complaint na isinampa ng isang dating senador. Lahat yan, tila parte ng isang mas malaking kwento. So after all that, anong takeaway natin dito? Bakit ba natin to kailangang pag-usapan ngayon? Well, simple lang.
Itong investigasyon na to, ipinapakita kung paano yung isang network ng mga kontratista na nagsimula sa isang probinsya ay pwedeng lumaki at sumakop sa pambansang entablado, lalo na kung kasabay nito ang pag-angat ng kanilang mga kaalyado sa politika. Itong koneksyon ng CLTG at Diskaya, ito yung pinakahalimbawa na tinitingan ngayon ng mga investigador para maintindihan kung paano napunta sa ilang kumpanya lang ang ganito kalaking pundo. At para mas makita natin yung picture, tingnan nyo to, isipin nyo, ito yung buong budget para sa flood control. Itong maliit na hiwa na to, yung 20%, napunta lang sa 15 kontratista. Kasama na dyan yung grupo ng Diskaya. Samantalang yung natitirang 80%, yung malaking bahagi, yun na yung pinaghatian ng lahat ng ibang kontratista sa buong Pilipinas. Grabe yung pagkakaiba, di ba? Kaya sa dulo ng lahat ng ito, maiiwan tayo sa isang napakalaking tanong. Kapag naghalo na ang serbisyong publiko at ang pribadong negosyo, kaninong responsibilidad na gumuhit ng linya? At saan ba dapat talagang ilagay ang linyang yon? Yan ang tanong na kailangan nating pagnilayan.